Isang magandang araw mga ka-agri. Ngayong araw po ay magra-round wedding na naman tayo dito sa ating munting lakatan plantation, kasi nga po yan po, kitang-kita na naman po ninyo, grabe na naman po yung pagtubo ng mga bagong usbong na mga bushes, mga herbs na magiging pest po sa ating tanim, magiging weeds po yan. So yung araw po ay yan na naman yung gagawin natin, round wedding po tayo ulit para po hindi masyadong magiging masikip, masukal itong ating lakatan plantation. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Well, in fact po ay pumasok na po siya ng 3 months. Hindi lang sana ganito yung itsura nito kung hindi po na-stress masyado sa tubig nung unang pagtanim nito, at saka sinundan ng 3 weeks na puro init na naman, hindi lang sana ganito yung mga itsura nito. Siguro yung pinakamalaki dito, karamihan siguro ganito na siguro kalaki lahat. Ito lang siguro yung maliit niya. Pero dahil po na-stress po masyado, ngayon lang po nakakabawi talaga mga ka-agri. Buti na lang naglagay tayo ng maraming animal manure dito, goat manure. So ito na yung kanyang itsura sa ngayon, para ma-update po kayo dito. So time-lapse na lang po natin habang maglilinis po tayo dito sa ating munting lakatan na taniman. Kaya dito palang kalaki po, nag-uumpisa na pong maglabas ng mga sucker ito. Kasi yung tinanim po natin ay sucker na rin. Nagpapayiwatig po na malakas yung kuha niya ng mga nutrients sa lupa. Lumabas yung mga maliliit na sucker agad. Yan po. Yan po. 3 months old pa lang. Kaya po nito. Yan po. At may mga ugat ng palabas yung white na yan. So ibig sabihin ay talagang nasa time siya na malakas yung higop niya ng nutrients sa lupa pag nagkaganyan. Sige po, time lapse na lang natin para po makapaggawa na tayo ng ating activity ngayong araw. Well, in fact po ay pumasok na po siya ng 3 months. Hindi lang sana ganito yung itsura nito kung hindi po na-stress masyado sa tubig nung unang pagtanim nito, at saka sinundan ng 3 weeks na puro init na naman, hindi lang sana ganito yung mga itsura nito. Siguro yung pinakamalaki dito, karamihan siguro ganito na siguro kalaki lahat. Ito lang siguro yung maliit niya. Pero dahil po na-stress po masyado, ngayon lang po nakakabawi talaga mga ka-agri. Buti na lang naglagay tayo ng maraming animal manure dito, goat manure. So ito na yung kanyang itsura sa ngayon, para ma-update po kayo dito. So time-lapse na lang po natin habang maglilinis po tayo dito sa ating munting lakatan na taniman.
tayo. At explain ko lang po sa inyo, iba po talaga pag maraming organic fertilizer yung saging. Gaya po nitong isang puno ito at ito po. Ang paglaki po talaga ng saging natin ay kakaiba po talaga. Very vigorous po talaga mga ka-agri. Kahit na minsan lang natin itong nilagyan ng konting urea, pero dahil ang dami po nating nilagay na animal manure dito po, goat manure, iba po talaga yung dating. Sandali, i-ano natin ito, focus natin itong isang malapit na ito. So yan po, sa experience ko po mula noon hanggang ngayon napakaganda po talaga ng dating ng ating mga lakatan pag talagang maraming organic fertilizer. Hindi naman tayo nag-promote na kung anong klase ng organic fertilizer po. Kahit ano pong organic, nabibili mo yan o hindi, pero mas makakales po tayo kung hindi. Lahat po ng klase ng animal manure po, basta once na dried, pwede nang ilagay dito. Kasi nung tinanim po natin ito, bawat puno po kasi nito, naglagay po tayo ng isang balde ng goat manure. Hindi pa yan doon natatapos kasi ito ay nasa 3rd month na po ng kanyang edad. Hindi pa ganito sa nakagandang kalaki. Kung hindi po na delay po dahil sa hindi magandang panahon, mas malaki pa sana ito. Pero after 5 months po, 4-5 months, lalagay na naman tayo ng bago dito. Siguro more than isang balde na bawat puno. Kasi yan po ay isang napakalaking factor kung paano po natin ma-maintain yung lakatan. Kasi nga po ang ating field po na ito ay chemical insecticide and pesticide free po talaga ito. Hindi po kasi tayo nag-i-spray ng chemical dito. Kung mag-i-spray man tayo, wood vinegar lang po yung ginagamit natin mga ka-agri. Pero tingnan nyo naman po, yung paglaki ng saging natin, napaka-natural na natural po. And besides po, kasi itong tinatamnan po natin ay mga 15 years na po itong hindi sinaka, hindi ginalaw. Kaya nanumbalik talaga yung mga natural na mga organic fertilizers dito mula sa mga dahon, sa mga puno na nandito dati. So yung paglaki ng saging natin, mga ka-agri, kung mabigyan lang talaga ng magandang panahon, wala po na ring malaking pinagkakaiba. Gaya po dyan sa Mindanao area na grabe yung paglalagay, daming paglalagay ng mga inorganic na fertilizer. Tayo po hindi po. Hindi po. Na-prove na po yan natin noon sa 450 ka puno po natin, hindi po tayo nakaubos ng isang sakong commercial fertilizer hanggang sa maubos, ma-harvest yung bunga niya po. At na-prove po natin dati yan 7 to 8 years ago po. Makakalampas po tayo ng 25 kilos isang buwig po nito pag nagbunga. Siguro sana naman pag may awa si Lord, kung payagan niyang makaganon ulit tayo, mas maganda po. Yun lang po yung nagasto ko dati doon. Hindi ko nga naubos ito ditong area po ay 200 ka puno, din sa ilalim mga 100, 300 lang yan dito. Pero yung sinasabi po natin experience natin dati po, 450 lang po yung kapuno. Hindi po naubos yung isang sakong triple 14. Kasi po naglagay po tayo ng maraming organic fertilizer sa lupa. Napakaganda ng bunga niya. Napakabigat. Matamis na matamis. At masasabi natin safe na safe po. Kasi ever since po hindi po tayo gumagamit ng sinasabi ko na kanina ng chemicals sa pagtatanim po natin ng lakatan, kahit na yan po yung tinuro sa atin nang tayo po nag-training seminar ng 3 days. So yan po, pinapakita natin sa inyo. Mamaya dugtungan natin itong video pagkatapos ng ground weeding na ito, na ganito rin pala itsura ng saging, kahit na ganun lang yung binigay natin sa lupa na inorganic. Importante po maraming organic fertilizer. Sige po, ipakita po natin ng pagkatapos lang po ng ilang sandaling pagtatrabaho dito ng ating pag-round weeding. So gaya po nito, hindi pa nga nauubos yung animal manure natin, yung goat manure natin dito mga ka-agri. So yan, maybe after 2 months po tayo maglalagay. Hindi po natin na ubos po ng round weeding. Maliit na pa lang yung round weeding natin, pero napaka-essential na po na round weeding. Istorya na lang muna tayo, istorya. Para mas importante po kasi yung information kaysa pagtatrabaho ko dito na naka-timelapse lang. Yun na nga po, sinabi na po natin kanina sa inyo na napakalaking tulong po ng
organic fertilizer. At saka sa pagdadamo po kasi, sa akin kasi round weeding lang ako. Kahit na may mga damo-damo, hindi lang po masyadong malapit sa puno. Ganun po. May mga ano na rin, may mga kahit magkaganyan pa okay pa yan eh. Pero pag pinabayaan po kasi natin, kakain na po yan, umaabot na po kasi yan dyan sa area na may mga organic fertilizer. Sumasabay po kasi sila sa kain ng ating fertilizer. So dapat makuha talaga. At iba kasi pag malinis sa ilalim, hindi na rin papasukin ng masyadong insekto pag malinis po sa ilalim at masisinaga ng araw yung puno ng ating sagingan. Yun po. Yung mga ibang suckers ngayon dito kukunin na rin natin pag hindi na talaga needed kasi po mag-aagawan na yan. Gaya po nito, ang daming pinalabas na sucker. Ganyan pa lang, hindi pa po pwedeng papasundan ito Dapat po magkakaedad siya ng mga 6 to 7 months bago po sana pasundan ng suckers. Unless otherwise, kung need natin yung suckers para i-transfer sa ibang area dyan, pwede. Pero pag hindi po, magpuputol po tayo yan. Baka magtataka na naman yung iba, ba't pinutol natin yung suckers, ganito, ganyan. Marami na naman magre-reklamo, magre-react. Ay, ba't mo yan ginawa sa sagingan? Ganyan, mali yan, ganyan. Kasi po, gaya po nito, maraming suckers. Yan po, pabukas na yung mga daw niya. Mag-aagawan po yan. Tingnan nyo po. Daming organic fertilizer na po. Kaya pati yung suckers, bigla ang lalabas po yan mga ka-agri. Hindi natin kailangan ng maraming ano dito. Inorganic fertilizer, nako, hindi po. Gastos na malaki lang po yan. Siguro need na lang yan dito pag malapit ng palabas yung bunga potassium na lang. Muriate of potas na lang na pakunti-kunti, okay na yan dito. Pag walang pambili, pwede na nga fermented fruit juice dito, pwede na nga Pero pag hindi tayo nakapag-ferment ng fruit juice, yan po. Bibili-bili, lagay tayo ng konting potassium, yun lang, tapos na. Magkakabunga na tayo ng malaki dito sa ating konting taniman ng ating lakatan. So yun, continue ko na lang po yung trabaho ko dito kasi ito na naman yung gagawin natin. Maglilinis po dito. Kasi ilang weeks po nga nakakonsentrate lang po tayo sa pag-uuling. So hanggang dito na lang muna. Agritechnics TV po, ito na po yung itsura ng ating lakatan after 3 months o na pagsasaka nito na stress pa masyado sa panahon, na stress sa tubig, na stress na rin sa sobrang sikat ng araw. Till then, Agritechnics TV po, bye bye na. God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino.